And you, honey, being an executive assistant for a small scale company, pero big clients, handling big clients, a biotech company. With that in mind, why companies are now open to this kind of work from home set? Iba-ibang reason actually. Yung iba, to be honest, kasi mababa yung cost ng labor dito ha. So may mga tina-target silang mga countries where yung labor nga hindi masyadong malaki yung ibabayad nila. So isa yan. Meron din naman na gusto nila kasi diverse or iba-iba parang skills. Marami kasi dito sa atin na particularly sa Pilipinas, 'di ba? Okay tayong mag-English ganyan tapos skill din naman. Tapos in India, marami sila na okay mag-English tapos magaling na software develop. Pero yung sinusweldo ha is kagaya din ng sa US. So matter of preference pa rin. I think they're open to it kasi pagka sa full-time employee kasi na halimbawa hired sa United States for example, ang dami pa niyang paperwork consideration. Unlike pag contractor ka, international contractor, pipirma ka lang na you're an international contractor tapos kaunti lang ang paperwork mo kasi wala naman silang entity dito sa Pilipinas. So ang nangyayari, parang binibigyan nila sa yung problema. Bahala ka sa bansa mo, dito ang paperwork namin, ito lang. Oo, ayun lang. Kasi ano din ako as EA to the CEO of the company. So, part nun is ino-oversee ko din yung payroll. Hindi ako nag-handle ng payroll, pero ako yung nagmo-monitor. So, medyo familiar ako dun sa mga kailangan na documents, ganyan, pa-process. So, depende pa yan per state. Kasi, depending on which state, iba yung laws nila dun. So, iba yung tax, tapos iba yung kailangan na isubmit, yung requirements. So, para lang ma-avoid lang din yung gulo. Kumbaga sa legalities, ganyan, technicalities, or HR stuff. Kaya kino-consider nila, nag-explore sila. So, number one, yun nga yung sa labor cost. And then number two is yung status sa employment. It's much easier if international contractors yung i-hire nila. What is more productive? Is it working from home or working physically? Ayun. So, di ba laging ang sagot, laging it depends. Depende sa personality pa rin talaga kasi yan. Oo. So, may iba nga na nag-work ng mas productive sila pag may kausap. Meron din naman na pagka in isolation. So, to answer your question, matter of preference, kung saan ka mas nag-work. Pero lahat naman yan may paraan. Like, ako nga sabi ko sa'yo, social person ako. Gusto ko medyo extrovert ako Pero nag-work sa akin yung kung ano man yung ginagawa ko ngayon, working with developers na masyado silang tahimik. Kasi makapag-socialize ako with other people pagkatapos ng trabaho. Tapos flexible schedule naman ako. So, depende kung paano mo siya i-approach. Productivity naman, basta may sinusunod ka. At saka kung masipag ka na tao, wala sa'yo yan. Whether working from home ka or office, yung work ethics mo, sinusunod mo yung work hours mo, hindi mo pwedeng sabihin na productive ka sa working from home or ano. Regardless, nasaan ka man. Kung talagang nasa attitude mo na talaga, nagtatrabaho ka ng tama. Nowadays, small-scale company or mga startup company are now thinking, now what if magmukha ka ng mga employees pero they're gonna be working from home? And this particular question usually arises. How company measure the productivity of the employee when they're working from home? Ayan, depende yan. May depende ulit sa magmamanage or yung kung sino supervisor mo. Meron mga gumagamit ng productivity tracker tapos or project management tools. Nandyan yung mga Trello, tapos Monday.com. Work, meron silang sarili. May tinatawag silang Upwork tracker, may timer. Lalo na pagka yung hourly basis yung trabaho, pinapatrabaho. Kasi gusto nilang namomonitor yung productivity mo. Pero meron din naman na kagaya nung sa pinag-workan ko ngayon na hindi sa kanila yon. Kumbaga, it's not for us. We trust our employees. Basta may nakita kang output. Kasi mami-measure, malalaman naman nila yun kung may ginagawa ka Kasi kung wala kang output, wala kang ginagawa. Oo, pero kung may output ka, wala kang pakialam kung ilang hours ginawa mo. Kung same naman. Kasi walang pinagkaiba yung 40 hours kang nakatambay. Tapos, 40 hours na nagra-run yung clock mo na monitor ka. Output mo. Tapos, ginawa ko, paano kung smart akong magtrabaho na hindi man ako nandadaya? Natapos ko ng 20 hours. Productive pa rin ako, di ba? So, it's the same. So, depende yun. So, how they measure? Some people measure based on output. Some bosses measure based on, yun nga, gumagamit ng mga tracker. Medyo marami na ngayon na yun ang labanan. Dati nung nagsisimula pa lang yung work from home, halos lahat gumagamit ng mga tracker. Pero nung lumabas yung mga startup companies, tapos kasama na yung mga, nagkaroon ng mga perks like unlimited PTO. Saan ka nakakita, work from home, pero may PTO, di ba? So, tas unlimited pa. So, medyo sa mga platform, maraming umaalis kasi nga
ganon, time tracker. Hindi gaya yung dito nga sa mga sinasabi ko, yung mga contacts na pwede makuha through LinkedIn or Y Combinator. Ang labanan ngayon is unlimited PTOs. Ayun nga, hindi sila nagagamit ng tracker. So, they monitor your productivity based on your output. Kaya nga, uso yung meron kayong mga stand-up meetings, sprint plannings, para na monitor ano ba yung task queue mo. Tapos, after 1 or 2 weeks, pag nag-sprint ulit kayo, ano yung mga na-accomplish mo. So, doon, hindi na kailangan ng mga tracker. Nakikita nila kaagad. So, even yung daily operating rhythm natin nagbabago. When it comes doon sa pagtatrabaho natin sa bahay. Yes. Kasi it's no longer a type of corporate thing na kailangan monitor lahat, kailangan track lahat. This time, yes. It's really about yung integrity mo Yes. and how smart you are when it comes to producing your work. Kasi hindi ka naman nandadaya eh. Basta yung output mo. Sabi nga nila, work smart, diba? Hindi yan laging working hard. Isa pa sa mga question most likely ng mga companies who would like to have working from home setup when it comes to their employees is yung security of information when it comes to work. Ayun. So may mga companies na they provide yung hardware. May sarili kang computer dedicated for your work. Tapos meron yung iba na hindi man yon budget. So bibigyan ka, bumili ka ng gamit. Tapos ikaw naman kung hindi magpo-provide yung company. Ako personally nung nag-start ako mag-work from home, ginastusan ko yung sarili kong laptop. Tapos gumagamit ako ng ibang desktop for my personal Hindi ako naglalagin ng So ganun, kailangan mo lang din na ganun setup. Ngayon sabihin mo, ang gastos naman nun, bibili pa ako ng isang laptop. Meron pong paraan, you just use separate desktop, 'di ba? Pwede ka, 'di ba? Desktop 1, 2, 3 na isa lang yung laptop na gamit mo. So yun naman. Tapos kapag ka suspicious yung link, huwag ka lang mag-click. At saka usually yung mga companies naman, meron silang sarili nagparaan para makapag-provide ng security. Syempre pinoprotektahan din nila yung product nila. Yung data. So, di ba nga, minsan sa workspace, may two-factor authentication, matik yun. Tapos, bawal yung, naka-disable yung recording. So, yung mga ganun, may sarili silang security features na ni-employ. Yes. And naka-base pa rin talaga siya sa integrity mo. Yes, totoo yan. Kasi kahit nasa iyo na lahat ng security, pag gusto mo talaga na gamitin, sa hindi mo totoo. Kaya yung iba kasama rin sa offboarding, yung nililinis yung mga G-Drive. Tapos, naka-ano yan. May iba pa nga sa experience ko, naka-share yung screen habang nililinis yung mga drives para sigurado na hindi mo na-share sa iba. Kasi paraan din yun para ma-view kung ano yung activities. Kapag nasa Google Workspace admin ka, makikita mo siya. We have talked a lot about your corporate views, kung paano magsisimula ang isang company if ever naman they would like to have this kind of work from home setup. Now, nababalitaan at naririnig natin yung not issue but thing about AI, the artificial intelligence. Diba? Okay. So, what are your views about AI being utilized by companies now? Yes. Actually, napapadali yung buhay ng programmer. But I'd say kailangan pa rin ng human intervention. They're smart but not that smart. Na kailangan pa rin i-tweak. Papadali nila yung buhay. So I think kung kaya naman, kung afford ng company nyo, like for example sa OpenAI, ChatGPT, kung kaya naman ng company nyo magbayad per seat for the subscription, why not? Kasi yun mapapabilis yung trabaho, mababawasan yung legwork. Pero hindi ka pwedeng reliant. Hindi pwede. Kasi kailangan pa rin talaga ng human intervention para doon. Kasi hindi mo talaga ma-achieve yung gusto mo talaga using AI alone. Kailangan pa rin yan ng commands. Hindi nila tayo pwedeng i-replace. At least for now, hindi. Do you think AI may replace this kind of work setup in the future? I don't think so. Wala silang feelings eh. Papapadali nila yung trabaho. Pwedeng mabawasan yung kailangan mo na workforce, na manpower. But totally mawala yung tao, human intervention, hindi. Terminator ba ito? Akala kasi nila, porket parating na yung AI, mawawala. No, hindi nangyayari. We actually reached the end of our interview, Hani, and we have learned so much. Thank you. I believe our viewers too. Do you have anything that you would like to share na hindi natin na-cover perhaps? Huwag kang panghihinaan ng loob. Hindi yung nag-fail ka sa isang interview, ayoko na, ganyan, hindi to para sa akin. Hindi. So, believe me, very realistic yung susweldo ka ng malaki working from home. But it's not gonna happen overnight. Hindi siya lottery. Yun. Kailangan mo ng effort, ng discipline. Tapos, walang trabaho na nakaupo ka lang, susweldo ka na. Ayun.
wag mong i-expect yun. So, kailangan, hindi pwede yung magrereklamo ka na, ay, ganito, ganyan, kumikita ako ng ganito, parang gamit naman ako, ganyan. Minsan, kailangan mong i-experience din kasi yon. Iba naman yun sa inaabuso. Kapag inaabuso ka, mali naman din yun. Ang sinasabi ko, kasi may encounter ka na boss, na minsan kasi, lalo na pagka US-based, diba? Very straightforward sila. Hindi kagaya dito na nag-sugarcoat, diba? Doon, pag sinabi nila, this doesn't make any sense, or this is stupid, ganyan, parang ikaw diba? Parang heartbroken agad, diba? Oo, pero sa kanila, magugulat ka, kinabukasan, wala na yun. So, hindi po pwede dito yung medyo weak. So, isipin mo na lang na ito, part ito ng trabaho. Look at the positive side. Kasi, lalo na kung ang motivation mo is yung family mo nga, or kung nagpo-provide ka for the family, motivation mo yon. Ma-encourage na just do your best, be better every day, learn from your mistakes. Wag yung nagkamali ka, tapos anong tawag mo nga dun sa nagkamali ka dito, tapos inuulit mo, expecting a different result. O, diba? Anong tawag mo sa ganon? Yung sasabihin. Ayun. So, dapat may pagbabago. May progress. Any words to live by? Ako, like yung mantra ko. Yung mantra ko? Ano ba, depende sa sitwasyon. Ang hilig ko talaga sa depende. Everything that I do is for my family. Ayun. Motivated ako na, alam mo yon, kahit na dumaan ako sa mga work na kahit murahin ako ng boss ko, okay lang. Tatrabaho ko for my family. Yung kikitain ko para sa kanila. So I'm sure, hindi lang naman yan sa working from home. It also applies to OFWs, diba? Makikita natin marangya buhay nila, pero alam ba natin kung ano yung dinadanas nila abroad, diba? Alam ba natin kung paano yung mga boss nila sa kanila, mga seafarers, diba? Yun. So, I think it applies to everyone. Ayun. Thank you. Pag walang family, kanya-kanya ang motivation yun. Yeah. Oo. Feeling ko kung single ako, ay enjoy ko kasi mahilig ako mag-travel. Ayun. Para ko to, pag minura ako ng boss ko, pang Boracay. Pang Singapore. Totoo yan. Kasi dati, we always look for right people. Ngayon right purpose. Yes. O kaya, pang-kotse. Di ba? Kaya hindi ka naman yes. Natandaan ko nung nasa collections ako before, meron ako dyan, picture, house, car, ayan. Pag na-collect ako, ganyan. Motivation. House. Yes. Oo. So, nasa sayo lang yon. So, kung feeling ko kahit kaya mong isurpass basta you have the right amount of motivation. Thank you, honey. Yes. Sobrang nag-ano. Thank you din.